Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdalo sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghahawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita, at unang beses o mga kailang beses nyo po na dumalo, welcome po at inaanyayaan po namin kayo pagkatapos ng formal time of worship na makilala nawa namin kayo, makamusta, masagot kung meron man po kayo mga katanungan. Muli po welcome sa GFC. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng Ecclesiastes. Si Brother Christian Ian Tolentino ay mangangaral mula sa Ecclesiastes chapter 12 verses 9 to 14. Magsimula po tayo sa pagsamba sa Diyos na sakdal sa karunungan, walang hanggan sa pag-ibig at dakila sa Kanyang pagliligtas. Ang banal na kasulatan ay nag-aanyaya sa atin na pagmasdan ang Kanyang kagandahan at tumugon ng may banal na pagkamangha at pagsamba. Sabi sa mga awit 29 verses 1 to 2, Purihin niyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang Kanyang lakas at Kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Ipinapahayag ni David ang masidhing hangaring ito sa awit 27 verse 4. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa Kanya ng patnubay. Ikagalak natin mga kapatid sapagkat ipinapakita sa atin ng banal na Espiritu ang kagandahan ng Diyos sa liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Tayo po ay tumayo, sama-sama po nating sambahin ang Panginoon sa ating pag-awit. crushed you for my sin.
can fathom this mercy so free. You are beautiful beyond description, Lamb of God who died for me. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Bilang mga tinubos ng Diyos, hindi tayo namumuhay ayon sa sarili nating unawa, kundi ayon sa Kanyang salita. Itinuturo sa atin ng awit 119 na hanapin ang mga daan ng Panginoon, na ang ating mga puso ay mailayo sa walang kabuluhan at maitatag sa katotohanan. Awitin natin ito bilang isang panalangin na hubugin ng Diyos ang ating mga hangarin at akayin tayo tungo sa tapat na pagsunod. Teach me, O Lord, your way of truth, and from it I will not depart, that I may steadfastly obey. Give me an understanding heart. In your commandments make me walk, for in your law my joy shall be. Give me a heart that loves your will, from discontent and envy free. Turn now my eyes from vanity, and cause me in your ways to tread. Oh, let your servant prove your word, and thus to godly fear be led. Lord, turn away reproach and fear. Your righteous judgments I confess. To know your precepts I desire. Revive me in your righteousness. Pinapahayag sa banal na kasulatan na darating ang araw na ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat tila ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Mga minamahal, taas natin ang ating mga mata sa katotohanan iyon na nagpapaalala sa atin na si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas, kundi hukom at hari. Habang tayo'y umaawit, magalak tayo sa Kanyang paghahari at mamuhay ng may kahandaang naghihintay sa Kanyang pagbabalik.
Sa ngalan ni Jesus, luluhod lahat, bawat lahit lipi ay maghahayag na si Jesu Kristo ay Panginoon, ang dakilang Verbo noon at ngayon. Sa sangsalita niya, nilikhalaan, sa sangkalangitan, sangkalupaan, mga kaharian, kapangyarihan, tinatanggal kanyang kalwalhatian. Siya'y nagpakabang, langit iniwan, namuhay sa lupa, may kabanalan, umanas ng dusa, buhay inalay, at sa kamatayan siya'y nagtagumpay. Sa ating puso't buhay, paghariin siya, at ang kasalanan susupilin niya. Sa ating kahinaan, siya ang kapitan, kanyang kalooban ang ating sundan. Kapatid, si Jesus babalik muli, buong karangalan siya'y maghahari, ang kapangyarihan, kalwalhatian, sa ating mga puso siya'y papurihan. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, Kabanatang 33, talata 4 hanggang 11. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay makatwiran, at lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Ang katwiran at katarungan ay kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit, at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya sa isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa kanya ang lahat ng nanirahan sa sanlibutan. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nag-utos at iyon ay tumayong matatag. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili, ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Mga awit, Kabanatang 33, talatang 4 hanggang 11. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, tunay nga pong nakamamangha ka. Ang kapangyarihan mo ay hindi po maitatanggi ng sino man sa amin.
ikaw na siyang may lalang sa bawat isa po sa amin, ang pinagmumulan ng buhay, ng hininga, at maging lahat sa sangkalupaan, sa sangkalawakan. Karapat dapat ka nga pong itaas, papurihan, luwalhatiin, bigyan ng karangalan. Tunay nga pong dakila ka. At kami naman po, Panginoon, ay patuloy nga na habang pinagmamasdan ka namin ang iyo pong kapangyarihan, ay karapat dapat na magpakumbaba po sa iyo. Kami na hindi karapat dapat po sa iyo, aming Diyos, ay lumalapit sa hapon pong ito bilang iyong katawan, bilang iyong iglesia. Kami po ay dumudulog sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa bawat kasalanan, pagsalansang na aming pong nagawa, Panginoon, sa mga nakalipas na araw. Wala po sa aming makapagsasabi kahit isa na naging perpekto po kami sa nagdaang linggong ito. At yun po ang totoo. Kaya naman, paglilinis po ng aming pong hinihingi mula po sa iyo. Salamat nga po, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ay matapat. Matapat na nagpapatawad at nagpapatawad pa po sa amin. Tunay nga po na ikaw ay napakabuti. Salamat din naman sa biyayang kaligtasan na iyo pong binigay sa amin sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Salamat at narito po kami, tinitipon mo po kami muli bilang iyong nga pong katawan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan sa nagdaang mga araw, sa mga pagsubok na nalagpasan. Salamat, Panginoon, sa mga pagtutuwid, sa pagtuturo niyo po sa amin. Salamat sa probisyon ng aming pong pangailangan. Salamat sa kapatiran, sa pag-iibigan. Dahil po dito ay nakakatanggap po kami ng biyaya, ng kalakasan mula sa bawat isa. Salamat nga po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At kami ay patuloy din naman na humihingi, Panginoon, ng iyo pong gabay sa iglesia mo, Panginoon, dito sa lokal na iglesia sa Grace Fellowship Church. Pangunahan niyo nga po kami. Patuloy na nawa po, Panginoon, mula po sa aming pong mga namumuno, hanggang sa amin naman pong lahat. Pangunahan niyo nga po kami, papalapit po sa iyo. Lalo po naming makilala ka at tumibay ang aming pananampalataya at lahat po kami ay tumungo sa pagpapasakop ng buhay po sa iyo, Panginoon. At nawa nga rin, Lord God, na ito pong iglesyang ito ay gamitin mo sa pagdadala ng patuloy ng Ebanghelyo sa mundo, Panginoon, sa mga hindi pa naaabot. Sana pati po yung gobyerno po namin, yung mga nakapaligid po sa amin sa lipunan. Panginoon, gamitin niyo po kami. Ang aming po mga buhay, ang aming po mga testimonya upang sila po ay maabot din naman at magkaroon ng pagkakataon na sila po ay mabahaginan. Panginoon, nakikita mo nga po kung ano yung mga nagaganap sa kapaligiran. Kaya naman kami ay patuloy na humihingi ng tulong para po sa bansa, para po sa mga bagay, Panginoon, na nangyayari. Panginoon, gayon din, Panginoon, tulungan niyo po sa amin ang sinuman na mga dumadaan sa pagsubok. Abutin niyo po ang bawat nangihina. Bigyang kalakasan niyo po, Panginoon. Ano man ang mga pagsubok po na ito. Gayon din naman, gisingin niyo naman po din ang aming po mga damdamin sa pag-ibig po sa iyo. Kung kami po ay masyado ng komportable sa aming kalagayan. Kaya nga po, Panginoon, sa hapong ito ay dumudulog po kami na hayaan niyo po na ang mga salita mo na aming pag-aaralan ay mangusap
sa bawat isa po sa amin, sa puso ng bawat isa po sa amin. Maging kalakasan po ito sa amin, Panginoon, at taglayin namin sa pagpapatuloy sa pamumuhay ayon po sa iyong kalooban. At kung sino ba man po, Panginoon, sa kalipunan po namin sa hapon pong ito, ang hindi pa nakikita ang liwanag at luwalhati ng Ebanghelyo, ito na nga po nawa ang araw na mabuksan ang kanila po mga mata. Will you take away the blinders sa kanila po mga mata? At makita ka nga po aming Panginoong Hesus bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Yan po ang aming dinadalangin sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon at araw ng Panginoon sa atin pong lahat. So, tayo po ay nasa huling pag-aaral na ng ating serye or series sa aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral. Sino po kaya sa atin ang masaya dahil marami pong natutunan sa Ecclesiastes? Nakikita ko po si Ate Tiff. At sino naman po ang masaya dahil wakas na po ito? Mag-a-agree po yung mga preachers. Ay, kung malalaman po talaga natin ay ang labor at effort para po makuha po yung makabuluhan na pag-aaral po dito sa biyaya po ng Panginoon. Talagang inalaw niya po tayo na pagdaanan po ito. Medyo nga lang nag-backfire po yung spoiler ko po sa unang sermon dito sa Ecclesiastes. Kung naaalala niyo po, January 1st Sunday ata ng January, nung simulan po natin. Hindi ko po alam na ako din yung magpipreach sa huli. Well, pagpaumanhin niyo po itong medyo mahabang introduction po natin. Maaaring meron po sa atin dito nakaranas na sumakay sa roller coaster. Kung mahilig tayo sa, I think, Boom na Boom. Old school, wala na yun eh. Star City. Or EK, or Enchanted Kingdom. No? Ngayon, pagka talagang naranasan niyo po ito, sumakay ng roller coaster, it's a different experience, kakaiba talaga. Yung unang pagbulusok pa lang, yung dive, iba, grabe. And then pagdaan sa loop, yung baliktad na view habang dumadaan po dun sa paikot, upside down. Talagang parang niyayanig yung buong pagkatao pagka sumakay sa roller coaster. No? Ngayon, pag natapos yung ride, pabalik na dun sa simula kung saan sumakay. Parehong simula, pero somewhat, parang may kakaibang perspektibo ka na sa buhay pag natapos mo yung roller coaster eh. Medyo, baka nadagdagan ng takot. Well, eksaktong ganito rin po, parang yung naging journey natin sa pag-aaral ng Ecclesiastes. For this nakalipas na 5 buwan, si Kohelet ay dinala po tayo sa pagbulusok, pababa, sa mga realidad ng buhay. Ang walang tapos na paulit-ulit or loops, cycles ng pagpapagal ng tao. Yung baliktad na mga senaryo o view na kung saan ang mga matutuwid tila ba nagdurusa palagi. At ang mahihirap ay ang mga masasama, parang sila pa yung umaasenso at nagtatagumpay. And kung minsan may mga frustration dun sa buhay sa ilalim ng araw. And now, sa ating pagwawakas, sa sermon po ng Ecclesiastes, balik na naman tayo doon sa simula. Pero, like riding o yung pagsakay sa roller coaster, for sure, may kakaiba na tayong pananaw sa buhay. It's truly life-changing, hindi po ba? Nagwakas tayo last Sunday
sa talatang ito, talatang 8. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ay walang kabuluhan. Hindi po ba yan din tayo nagsimula? Chapter 1, verse 2. Diyan din tayo nagsimula. Pero, sa pagkakataong ito, ang ating mga mata, hopefully, sana po, ay may mas marunong na, taglay na yung mas marunong na mga mata dahil sa dinaanan nating pag-aaral. Well, throughout the book po ng Ecclesiastes si Solomon, makikita po natin na hinanap niya o inobserbahan po niya ang kabuluhan ng buhay. Basically, may 3 paraan ng lugar na inobserbahan niya para makita po ito. Una, ang mga nakapaligid sa kanya or around him. Sabi, di ba, ang mga walang katapusang ikot ng buhay, walang tunay na pakinabang, walang tigil at pagpapagal, ngunit ang mga salinlahay ay dumarating, lumilipas. Ang karunungan ng tao na hiwalay sa Diyos ay hindi mapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Yan po ang mga obserbasyon niya sa kapaligiran niya. Ang kalayawan, sa chapter 2, at aliwan bilang sukdulang kahulugan ng buhay, walang pangmatagalang katuparan. Ang malalaking tagumpay at may mga nagawa sa buhay, wala ring kabuluhan. Medyo marami po, hindi ko na ito tatapusin. Pero kapag binalikan po natin yung ating pong pag-aaral sa aklat na ito, kapag tumitingin siya sa kanyang nakapaligiran, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Pangalawang lugar kung saan hinahanap niya o inobserbahan niya, makita man lang yung kabuluhan ng buhay within him, sa kanyang sarili. Ano ang mga nakita niya? Halimbawa, ang paghahangad niya ng karunungan na hiwalay sa tunay na pagkatakot sa Diyos. Ang kanyang pagsubok na hanapin ang kahulugan ng buhay sa kalayawan. Ang kanyang pagkahumaling sa mga tagumpay at mga nagawa. At marami pang iba. Mga obserbasyon na kung saan maliwanag po sa pagtingin ni Solomon sa paligid niya, around him, at maging sa sarili niya, within him, ay nag-iwan lamang po sa kanya ng kapos. Kakapusan ng hininga sa ilalim ng nakasasakal na katotohanan ng mga walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Ngayon, may pasulyap-sulyap po siya, no? May mga sinusulyapan po siya na mga pagkakataon kung saan nakikita rin po natin, dinaanan natin, na kumbaga nakikita rin po niya na mayroon pala pag-asa. Mayroon pala. At sa niya ito nakikita. So una, sa kapaligiran, hinanap niya, wala. Sa kanyang sarili, wala. Above him. Kapag siya po ay tumitingala sa taas, sa Diyos na lagpas sa araw, above the sun. Mga halimbawa ng kanyang mga napagtanto, kapag tumitingala siya, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatakda ng mga kapanahunan ng buhay. Inilagay ng Diyos ang walang hanggan sa puso ng tao. Chapter 3. And last Sunday, ang Diyos naman lilikha ng lahat. Sa mga pagkakataon na sumusulya po siya sa taas, kapag humahabol siya ng hininga, sa pamamagitan ng pagsulyap paitaas sa Diyos, ito ay mga silver linings, oasis, liwanag. At gayon din naman nagtuturo sa atin na wag po nating hanapin, mga kapatid. Wag po nating idepende, mga kapatid, at ipagtiwala ang satisfaction o kasiyahan sa anumang bagay sa mundo pong ito. Sapagkat ganyan po ang gagawin natin, lahat po yan ay sasablay. Kahit nga po ang sarili nga po natin. Sa halip,
ituon ang ating mga mata sa may akda ng buhay. Dahil siya lamang po ang nagbibigay ng kabuluhan at layunin. At yan pong tema na yan ay, it will culminate po. Maaabot po yung climax dito po sa ating pag-aaral sa mga talatang ito. Ecclesiastes 12:9 hanggang 14. Mga kapatid, sa mga may kakayahang tumayo, inaanyayahan ko po kayong tumayo. At samahan niyo po ko, mga kapatid, na basahin ng malakas ang mga talata ngayon. Verse 9, bukod sa pagiging marunong, tinuruan din ng mangangaral ang mga tao ng kaalaman na maingat na tinitimbang, pinag-aaralan at isinasaayos ang maraming kawikaan. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at matuwid niyang isinulat ang mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ang mga tinipong kasabihan na ibinigay ng isang pastol. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari na po kayong makaupo. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral ang pinakamataas sa tungkulin ng tao. Dito po sa panimula sa verse 9 hanggang 12, makikita po natin, ipapakita sa atin kung bakit ba kailangan nating pakinggan at bigyang importansya ang katotohanan patungkol sa kabuluhan ng buhay. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral, ang pinaghirapang katuruan at katotohanan ng mangangaral. Verse 9, bukod sa pagiging marunong, tinuruan din ng mangangaral ang mga tao ng kaalaman. Dito makikita po natin kung ano ba yung ginagampanan dito ng mangangaral ni Solomon. Una, ang kanyang pagpapakilala, siya ay marunong. Nag-iisip, nagmumuni-muni. Isang naghahanap ng karunungan, isang tagapayo. Pinipresenta po at pinapakita ni Solomon na hindi lamang po siya intelihente o matalinong tao. Isang tao na nagtataglay ng karunungan na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan. Ito po ay nagbibigay po sa kanya ng kredibilidad at maging sa isinulat po na ito na Ecclesiastes. Hindi lamang po ang mga karunungang ito na ating pinag-aralan at nabasa ay pang-akademya lamang, hindi po, parang sa school. Ito ay dumaan po, pinagdaanan, dinanas, pinag-aralan sa buhay sa ilalim ng araw. At sinabi po niya sa talata, tinuruan din ng mangangaral. Siya po ay mangangaral. Hindi lamang po basta marunong na tao si Solomon, ngunit siya rin po ay isang tao na kung saan ay nagtipon ng mga karunungan. At ito pong karunungan na ito ay kanya pong ibinahagi sa mga tao. Ngayon mga kapatid, yan ay isang napaka-importanteng responsibilidad para po sa mga tao, mga mananampalatayang tumanggap ng karunungan. Ano iyon? Anong mahalagang responsibilidad iyan? Na ang karunungan po ay hindi po solohin. Gaya nitong ginawa ni Solomon. Ginamit po niya ito upang magturo sa iba. Ipakita ang matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, ang karunungan ng Biblia, hindi lamang pilosopikal. Ito po ay nagtutuwid, gumagabay sa buhay ng mga mananampalataya at ng tao. Ang tunay na karunungan ay nagsisilbi sa iba, hindi lamang para sa sarili.
Ngayon, ang the rest po ng talatang siyam ay magsasabi kung paano po nakaabot si Solomon sa mga karunungang ito at mga prinsipyo. Sabi po roon sa talatang siyam na maingat na tinitimbang, pinag-aralan at isinaayos ang maraming kawikaan. Maingat na tinimbang o tinitimbang, sinubok, maingat na in-evaluate, pinag-aralan. Pinapakita po nito yung katapatan. Hindi po bara-bara na ginawa ito ni Solomon. At may pagbabalansi po niya itong ginawa. Hindi po walang ingat or careless, hindi rin pabugso-bugso. Hindi po ganun ang paraang ginawa. And then pinag-aralan niyang mabuti. Malalim na pag-aaral, pag-i-examine, pagsasaliksik. Pinapakita po nito yung matindi at matiyaga na pag-aaral. Inimbestigahan ng malalim ang bawat bagay, bawat sitwasyon na kanya pong tinitignan o inobserbahan. Para po ito may idea ng isang minero or miner na siya pong naghuhukay ng yaman. Yan po ang ginawa dito. And then, isinaayos ang maraming kawikaan. Isinalangsang, maayos, artistic, para maipresenta ng may kaayusan. Pinili po ni Haring Solomon na isaayos ang mga kawikaan, ang mga kasabihan pong ito, na in such a way na maiintindihan, mauunawaan at matatandaan ng mga mambabasa at makikinig niya. Mga kapatid, although sa tingin, baka sa tingin po natin, ang napakahirap ng pagkakakonstruct sa Ecclesiastes, minsan parang watak-watak nga, no? Or disjointed. Pero ito po yung nagpapatunay na isinalangsang ito ng may kaayusan. Ang may akda ay maingat at sistematiko pong itong inayos. Muli, para sa kapakanan ng mga mambabasa at makikinig. Actually, hindi lamang po ito. At marami sa atin na nakakaalam ang mga kasulatan na ni Haring Solomon. Mayroon din po sa mga aklat ng kawikaan. Ang sabi nga po actually sa unang hari 4:32, nagsalita rin siya ng 3,000 kawikaan at kanyang mga awit ay 1,005. Ngayon, sa verse 10, makikita naman kung paano niya ito iprinisinta. So sa verse 9, nakita po natin kung paano niya kinalap itong mga ito, maingat, masinsin, hindi pa bugso-bugso. Verse 10, ito po ang sabi, humanap ang mga ngaral ng mga nakakalugod na salita at matuwid niyang isinulat ang mga salita ng katotohanan. Pinapakita po lamang nito kung ano yung pagtanggap ni Solomon sa mga kasulatang ito. Hindi po parang data-driven report lamang, parang nagpe-presenta lamang ng mga datos. Muli, maingat na pinag-isipan and engaging. Yun po yung goal. Ang makatawag pansin ng mga makikinig, ang mga karunungan pong isinulat na ito. Ulit, I know, alam ko po, may naghihirap po tayo sa pag-unawa ng Ecclesiastes. Sino kaya sa atin dito ang gumamit ng ilang mga kawikaan na galing sa Ecclesiastes nitong nakaraang linggo? Gaya nito, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Meron po bang tutulong para ipaliwanag ulit ito dito? Pinaliwanag po yan ni Brother Carlo. Isa pa, sapagkat ang buhay na aso ay mabuti kaysa patay na leon.
Nagamit ba natin yan last week? Medyo challenging nga po yung mga kawikaan. Pero, the way kung paano po niya ito ipinararating, masalimuot man, pero tumatagos po sa mga realidad ng buhay. Klaro, maliwanag, mapanghamon sa ating pong mga kaisipan or thought-provoking. Yan po ang epekto nito ng mga kasulatan at karunungan ni Haring Solomon na kanya pong pinagsama-sama. Na talagang mapapaisip ka, ano nga ba talaga? Bakit nga ba talaga ako narito? Ang talata ay nagbibigay diin din po na ang mga isinulat na ito ng mangangaral ay mga salita na matuwid. Salita ng katotohanan. Ito po ay sincero, dalisay, tapat sa kalooban ng Diyos. Malaya sa anumang korupsyon ng kamalian ng kaisipan. Kaya nga, dapat po nating pagkatiwalaan ang karunungan mula po rito. Muli, ito ay pinaghirapan. Kaya naman po, tinatawag po tayo nito na tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nang may pareho pong kaseryosohan, may parehong pagkagalak, ang pagtrato sa kasulatan. Hindi lamang parang kung anong impormasyon lamang na pumapasok at nakikita natin sa araw-araw. Subalit bilang buhay na karunungan na siya pong dapat unawain, tandaan at isabuhay. Mga kapatid, ang hamon sa atin dito, sa kapangkabuuan, mula dito sa Ecclesiastes at sa kabuuan ng kasulatan o ng salita ng Diyos, huwag po nating basta-bastang itrato lamang ang kasulatan. Sa halip, maingat din po natin itong panghawakan, pag-isipan at lalo na po upang atin po itong maisabuhay. Hayaan po natin ang ating pag-aaral ng kasulatan ay maging disiplinado at pinagmumulan din naman ng kagalakan. Nahanda po tayong makipagbuno, to wrestle sa mga may hirap na katuruan at katotohanan. At the same time, magpahubog ng ating pong mga buhay. Magpakumbaba, magpahubog sa kasulatan at salita ng Diyos. Gaya ng kung paano po seryoso at pinaghirapan ni Solomon ang mga karunungan pong ito. Gayon din po nawa natin ito itrato ang pagtanggap sa salita ng Diyos ng may pinakamataas na paggalang at intensyon na ito po ay ating sundin. Tandaan po natin ang tinatalakay natin bakit natin kailangan pahalagahan itong kasulatan. Sa ikalawang bahagi, ang pastol na pinagmulan ng mga karunungan. Verse 11, ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit mabuti. Ang mga salita ng Diyos ng karunungan, ayon sa verse 11 ay parang pantaboy, mga pako. Ang picture po dito na nilalarawan, pagtutuwid. At gayon din naman, stability or pagiging matatag. Pareho po itong word pictures. Yung pantaboy, ito po ay gamit para po sa mga alagang hayop, tupa, kambing, baka,
meron po itong tulis sa dulo. Ginagamit kapag ang mga hayop ay humihiwalay sa kalipunan ng mga sa flock. Sinusundot ang mga ito para bumalik. Mga kapatid, in the same way, sa pareong paraan, ang salita po ng Diyos ay tumutusok din sa ating po mga puso. Ito rin po ang nagko-convict po sa atin kung tayo man ay napupunta sa pagkakasala. Gumigising sa ating pong spiritual na katamaran. Hinihila po tayo patungo sa pagsisisi. Ito po ay humihimok sa atin na mamuhay sa matapat na pagsunod at paglago sa ating relasyon sa Diyos. Hindi lamang po ang salita ng Diyos umaaliw sa atin, mga kapatid. Ulit, ito po ay nagtutuwid, nagbibigay ng gabay sa bawat isa po sa atin. Ang ikalawang salitang ginamit, mga pako na nakakapit mabuti. Ito po ay parang yung mga pako po sa kanila pong mga tolda para po maging matibay at hindi po basta-basta lamang matatangay ng hangin. Muli, ang nire-representa po ng pako na ito ay katatagan or stability at permanence or pangmatagalan. Mga kapatid, gaya ng mga pako na yan sa tolda, ang katotohanan ng kasulatan, kapag po nakatanim sa ating mga puso, ay nagbibigay din po sa atin ng kasiguraduhan, ng katatagan, pangmatagalan sa ating pong mga kaisipan at mga kaluluwa. Ito po ang siyang rumirenda sa ating pong mga puso na manatili po tayo sa Diyos, kay Kristo at sa Iglesia, sa mabuting balita. Ito po rin ang mga katotohanan ang siya pong nag-iiwas sa atin upang tayo po ay magpaghewang-gewang sa ating pong mga pananampalataya. Ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay tulad ng pako. Ang mga karunungan pong ito ay tulad ng pako na siya pong nagbibigay lakas sa atin at nagpipreserba po sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Ganito po kahalaga ang karunungang galing sa Diyos para po sa ating mga buhay. Sa kontekstong ito, ang sulat ni Solomon ang mangaral. Nagtutuwid sa ating kaisipan, nagbibigay po sa atin ng katatagan habang binabagtas o nilalakbay po natin ang mundo na puno ng mga walang kabuluhan. Ngayon mga kapatid, ang ultimate wisdom, ang pinakakarunungan, hindi po ito nagmumula sa ating mga tao. Ultimate wisdom doesn't originate from man. Ito ay may pinagmumulan kundi ang Diyos. Sa huling bahagi ng verse 11, ang mga tinipong kasabihan na ibinigay ng isang pastol, the one shepherd. Ang tinutukoy, pinakatinutukoy po nito ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang tunay na source, pinagmumulan ng makadiyos na karunungan at ng kasulatan ay walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, bagamat may mga interpreters po na nagsasabi na ito ay kinukonekta rin po nila kay Solomon o sa iba pang namuno sa bansang Israel like si Haring David. Pero yung pang mas malawak na konteksto ng Biblia, wala po talagang pagtuturuan at pagkahantungan po ito kundi ang Diyos lamang. Na siya pong pastol na nagbibigay ng karunungan sa mga tagapagturo at mga manunulat ng katotohanan.
Siya lamang po ang pinagmulan ng mga salita na pantaboy, mga salita na tila pako na nakakapit mabuti. Walang iba po kundi ang Diyos lamang. Sa lumang tipan, makailang ulit din pong ginamit ang salitang pastol na tumutukoy po sa Diyos. Gaya na lamang po ng sinulat ni Haring David sa mga awit 23. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Siya po ang ama ni Solomon. Maaaring ito ay nasa isip ni Solomon ng kanya po itong sinusulat. Ama ni Solomon si Haring David na nagsulat nito. Mga awit 80 verse 1, O pastol ng Israel, iyong pakinggan, ikaw na pumapatnubay kay Jose na parang kawan, ikaw na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, ikaw ay magliwanag. Therefore, ang Ecclesiastes o mga ngaral po ay pinapakita o pinipresenta na ang karunungan ay hindi lamang po nagmumula sa mga refleksyon at pagsusuri na ginawa ng tao na nagsulat po nito. Hindi lamang po mula kay Solomon lamang. Subalit, ito po ay nagmumula mismo sa Diyos, sa inspired Word of God. Ang mga salita ng mga ngaral ay daladala po ang otoridad na mula sa Diyos, sapagkat ito po ay mula sa nag-iisang pastol mismo. Hindi lamang po ang mga salita na ito ay para po tayo ay mamangha or magandahan. Hindi lamang po sa ganoong ang goal nitong mga salitang ito. Kung minsan talagang kamangha-mangha at napakaganda ng mga kawikaan, hindi po ba? Subalit hindi lamang po yun ang layunin ng nag-iisang pastol. Ito pong mga salitang ito ay dapat natin pong i-treasure, pakaingatan at atin pong sundin. Gaya nga po ng pantaboy, na siya pong palaging nag-aakay po sa atin, tumatapik, papabalik sa katotohanan at sa katapatan ng pamumuhay. Kagaya ng mga pako na siya pong nagpapatatag sa ating mga mananampalataya sa katotohanan. Ngayon mga kapatid, ang tema po na yan, yung nag-iisang pastol, ay mapupunta po ito, or it will reach yung pinakakahulugan kapag pumunta po tayo sa bagong tipan, sa katauhan ng walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang mabuting pastol. Sabi niya sa Juan 10, verse 11, Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Si Kristo po ang pinaka-kapahayagan ng karunungan ng Diyos at ang katuparan ng pagiging pastol nitong larawan po na ito ay sa Kanya. Siya po. Kaya naman, ang anumang karunungan na makikita po natin sa mga kasulatan ay magmumula po sa Kanya. Tinatawag po ng Panginoong Hesus sa mga tao, papalayo, palabas, sa anumang emptiness o kawalang kabuluhan ng buhay sa ilalim ng araw. Ito po ay naidulot simula nang ang tao ay bumagsak sa kasalanan. At dahil po sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay naapektuhan. Ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Napasa ilalim sa mga walang kabuluhan. At lahat, hindi lang tao, maging ang lahat ng sangnilikha ay napasa ilalim din. Ano ang paraan upang ang tao ay makawala, makaalis sa ganitong sitwasyon? Mga kapatid, ang tangi lamang pong paraan
upang maalis ang ugat ng kawalang kabuluhan sa bawat isa. Ang ugat na kasalanan ay sa pamamagitan lamang po ng perpektong sakripisyo o alay ng nag-iisang tupa o pastol. Ang sakripisyo ng nag-iisang pastol na kanya pong ginawa so willingly. Anong ginawa ng nag-iisang pastol? Kanya pong ibinigay ang kanyang buhay. Sa krus, siya po ay namatay para sa ating mga makasalanan. Para sa makasalanang kagaya ko na hindi karapat-dapat sa Kanya. Unang Korinto 1:30, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Nasa Kanya po ang tunay na kabuluhan ng buhay, ang tunay na kagalakan, ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Kay Kristo Jesus lamang po natin ito matatagpuan, mga kapatid. Kaya nga, ang konteksto sa buong Biblia ng Ecclesiastes ay naroon, nag-fit po ito sa pangmalawakang istorya ng pagtutubos o redemptive story na plinano ng Diyos. Ang tao ay talagang nag-struggle sa kasalanan, sa walang kabuluhan ng buhay sa ilalim ng araw at sa kasalanan. Subalit ang nag-iisang pastol na tagapagligtas, ang siya pong pinagmumulan ng karunungan at kaganapan ng karunungan. At sa Kanya po natin matatagpuan ito. Ngayon, mga kaibigan, mayroon pong babala sa talatang 12. Babala saan? Iyan. Babala kapag ang ating pong buhay ay itinatag natin sa karunungan na hindi nagmumula po sa Diyos. Sa karunungang hindi provided o ibinibigay ng nag-iisang pastol kung saan-saan po natin natagpuan. Sapagkat yan ay hahatakin po tayo patungo sa kawalang kabuluhan ng buhay at sa pagkawasak. Verse 12, anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran ng laman. Yung pong mga salitang anak ko or my son, maaaring tumutukoy sa anak ni Haring Solomon, si Rehoboam. Subalit yung tema po nito ay sumasaklaw o sumasakop sa pangkalahatan ng mga mambabasa at makikinig, sa mga tumatanggap ng karunungan. Kadalasan, ginagamit po yan sa literatura po nila para ihayag, ginagamit yung my son or anak ko para ihayag po yung mapangtuwid na pagmamahal ng isang guro. Pagbababala, paggabay, pagbibigay payo. Kaya nga yung kanya pong sinasabi dito ay nag-i-extend po sa ating lahat habang binabasa po natin ito. Mga kapatid, mga mananampalataya, dapat po tayong maging maingat sa pakikinig sa tunay na boses ng pastol, nag-iisang pastol sa pamamagitan ng kasulatan o ng salita niya. At huwag po nating hanapin ang anumang karunungan maliban sa Kanya lamang. Ang dami pong mga libro, totoo po yun. Sa filosofiya, sa mga kaisipan patungkol sa pag-iral, pagkabuhay natin dito. Subalit, wala po sa kanila ang may otoridad. Wala po sa kanila ang makapagbibigay ng kasiguraduhan patungkol po sa tunay na layunin at kabuluhan ng ating buhay. Wala po sa kanila
magbibigay ng at tayo po ay aakayin sa kaligtasan. Tanging ang salita lamang po ng Diyos ang makagagawa niyan sa atin. Hindi rin po ito makapagbibigay sa atin ng anumang kagalakan. Kaya't maging napakaingat po natin na hanapin ang kabuluhan ng buhay sa mga sulat, sa mga pahina, sa mga libro na hindi po mula sa pahina ng Biblia. Hindi po naman po ito anti-intellectualism, no? Marami pong mga aklat ang nagbibigay ng maayos na impormasyon. Pero ang babala po na ito ay kapag ang pinag-uusapan na ay kabuluhan ng buhay, salita lang po ng Diyos tayo pupunta, mga kapatid. Napakarami ng mga aklat na isinusulat, pinapakita natin lalo nito, yung kawalang kabuluhan ng buhay nang wala po sa Diyos. Paghanap sa kabuluhan ng buhay na wala po sa Diyos. Yun lamang po ang pinapakita niyan at pinaparealize po sa atin, mga kapatid. Kaya nga po tayo ay patuloy na mag-ingat. Mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Yan po ay panawagan na kunin nga lang po natin ang mga katuruan at gabay ng ating pong buhay tangi lamang po sa salita ng nag-iisang pastol. Wala pong iba kundi sa Kanya lamang. Ngayon, dahil ang karunungan ay katotohanan mula sa Diyos, paano tayo mamumuhay? Ano ang ating magiging tugon? Okay na. The human author, si Solomon, pinagpaguran niya. Pinag-effortan niya. Talagang binigay niya yung kanyang the best para po makalap itong karunungan. At nakita rin natin na ang karunungan ultimately, ay mula po sa nag-iisang pastol. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang pinakamataas na tungkulin. Verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ang pinakahuling resulta ng pag-oobserba ni Solomon sa mga bagay-bagay. Sorry. It's a settled conclusion. Matapos po ang konsiderasyon ng mga bagay sa kapaligiran niya, ito po ang nagdidiin sa pinakamay otoridad ng lahat at nagsasaayos ng lahat ng karunungan dito sa Ecclesiastes. Ano ang gagawin po natin? Ano ang dapat nating gawin? Verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang utos. Ano ba ang ibig sabihin iyan na matakot sa Diyos? Ibig sabihin, tayo po ay gumalang sa Kanya. Hindi lamang po takot dahil parurusahan po tayo, takot na may paggalang. Pagsamba at pagtitiwala na siya pong nagtutulak po sa atin sa pagpapasakop ng buong puso sa Kanya at debosyon. Ito po ang tamang tugon sa ating manlilikha. Sa verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Ito ang tamang tugon, mga kapatid. Sa Kanya na ating manlilikha. Sa Kanya na nakasasaklaw sa lahat ng bagay. Sa Kanya na banal. Sa Kanya na hatol sa lahat ng bagay. Muli, hindi lamang terror yung pagkatakot po na ito. Subalit malalim na paggalang na siya pong humuhubog sa ating pong mga puso. Dahil ang Diyos ang siya pong lumikha sa ating lahat. Siya po ang may pinaka at pinal na otoridad sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga oras,
sa ating pong pagkabuhay dito sa mundo or existence. Hindi po siya bahagi ng sangnilikha. Hindi po siya nilikha. Siya po ang lumikha sa ating lahat. Para lang po sa kaalaman natin. Kung may masusunod, siya po at hindi tayo. Kung may dapat igalang, siya po at hindi tayo. Kilalanin po natin ang kanyang pagiging dakila at makapangyarihan. Magbigay galang sa kanya. Magpasakop sa kanya po. Yan po ang panawagan na dapat nating gawin. Muli, ito yung konklusyon na saktong-sakto po sa buong Ecclesiastes o mangangaral. Ang Diyos na hindi nangangailangan ng anuman. The self-existent God. Sa Kanya po tayo dapat matakot, igalang. Dahil, mga kapatid, kung hindi po, kung wala po tayong paggalang sa Kanya, mapupunta po tayo sa paikot-ikot na kawalang kabuluhan ng buhay. Yan po ang tamang tugon natin sa karunungan na mula po sa Diyos. Muli, siya ang lumikha ng lahat. Siya ang nagbibigay ng layunin para sa lahat. Kaya naman po tayo dapat na matakot sa Kanya. Igalang po natin siya. Mga Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Anong larawan niyan iyan? Anong picture niyan na matakot sa Diyos? Mga bata. Mga bata. Parang nasa Sunday school. Yes daw, sabi ni Pen. Fear God. Matakot ka sa Diyos. Kapag ang nanay mo at tatay mo ay wala, matakot ka sa Diyos. Kapag naglalaro ka sa gadgets mo, matakot ka sa Diyos. Pag hindi mo gusto ang utos at panuntunan ng iyong magulang, matakot ka sa Diyos. Teenagers, fear God, matakot ka sa Diyos. Kapag ini-impluwensyahan ka ng masamang gawain ng mga kaibigan mo, kapag nalilito tayo o pag nalilito ka, ano bang kasarian ko? Matakot ka sa Diyos. Siya ang lumalang sa'yo, siya ang nagdesisyon niyan. Matakot ka sa Diyos. Kapag hinahatak tayo sa imoralidad, matakot tayo sa Diyos. Young adults, matakot ka sa Diyos sa paggawa mo ng mga desisyon kung ano ang iyong karir na tatahakin. Hindi lamang para sa maayos na kompensasyon o mataas na sahod, kundi sa kung ano man yung mga makapagdadala sa iyo, makapaglalapit pa sa lalo sa iyo sa pagiging makadiyos sa kaharian niya at sa pagiging makagamit-gamit sa Kanya. Matakot tayo sa Diyos, matakot ka sa Diyos sa pagpili ng makakatuwang mo sa buhay. Asawa. Fear God. Adults. Matakot po tayo sa Diyos sa pagmamanage po ng ating mga pamilya, ng ating pong mga pinansyal, o sa ministry man. Seniors. Tita Linda, nakangiti. Golden lady, sana magkaroon ng golden, ano bang tawag sa lalaki? Season boys. Sa Tagalog, tagapagpalasa. mga nakatatanda po na mga kapatid, matakot kayo sa Diyos sa paggamit ng oras, sa pagtatakda, sa pagpapakita ng modelo sa mga nakababata.
Lahat po tayo mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Fear God in everything. Ngayon, sa pagkatakot sa Diyos, paano natin ito gagawin? Sinabi na rin po niya. Sa talata, sabi po niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos to keep His commandments. Mamuhay ng sumusunod sa inihayag na kalooban ng Diyos. Yan po ang ating pong giya, ang gabay, ang renda sa atin, ang salita ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, ang panlabas na ekspresyon o pagpapahayag ng ating pong pagkatakot sa loob sa Kanya, paggalang. Ang tunay na paggalang sa Kanya ay namumunga ng matapat na pagsunod. Ito po ay naipapakita sa pagsunod sa Kanya, ang paggalang. Hindi sa emosyon lamang, ito ay praktikal na pagsunod sa Kanya, paggalang. Buong buhay sa mga kautusan ng Diyos, sa Kanya pong inihayag sa salita niya. Yan po ang nagpapakita po sa atin ng ating pong paggalang sa Kanya. Pinapakita po nito, manifestasyon po ito na tayo ay mayroon pong relasyon sa Diyos. Ito pong dalawang ito, matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang utos. Ang mensahe, actually, ng buong Ecclesiastes. Sa buhay, sa ilalim ng araw, matakot tayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang utos. Sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa mundo, yan po ang dapat nating isapuso. Mga kapatid, kung hindi po yan, ang buhay natin, mga kapatid, ay mapupunta po sa walang kabuluhan. Mapupunta sa walang kabuluhan. Kaya nga po, itinuturo tayo sa pagwawakas na ito ng libro. Palayo sa mga walang kabuluhan at papalapit naman sa pinakatungkulin nating mga tao, pinakamataas na tungkulin. Pinakamataas na kabuluhan ng ating pong buhay. Huwag na po tayong mag-isip, sana, ba't ba ako nandito? Ito po, binibigay po sa atin ang kabuluhan ng buhay. Ang Diyos. Sa Diyos, nasa Kanya po ang kabuluhan ng ating buhay. Yan po ang pinakasagot sa katanungan na yan. Bakit tayo narito? Ang sundin siya, magpasakop siya sa Kanyang mga layunin para sa atin. Binabalik po tayo nito sa ating pong manlilikha. Hinahatak po tayo nito pabalik sa ating manlilikha at sa Kanyang layunin para sa atin. At hindi po, o inilalayo po tayo nito sa paghanap ng sarili nating kabuluhan sa mga bagay sa mundo at sa sarili natin. Ngayon, ano yung motibasyon dito? Bakit? Bakit sa kabila ng mga walang kabuluhan na to, bakit pa tayo gagawin natin to? Kung hindi po natin maisip ito, sabi niya sa verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Dito po nagwawakas si Haring Solomon. Bakit ka matatakot sa Diyos? Lahat naman sa paligid natin nagkokompromiso. Lahat naman naglalagay sa BIR.
Lahat naman may padulas. Lahat naman nanonood nito. Lahat naman may ganitong bagay. Bakit? Bakit ko pa kailangan i-considera? Ito po. Hahatulan ng Diyos sa paghuhukom ang lahat ng bagay, maging mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ibig sabihin lamang po nito mga kapatid, dahil sa ang Diyos ang hahatol sa lahat ng ating pong mga ginagawa, lihim man o hayag, masama man o mabuti, ibig sabihin lang yan, bawat bagay, bawat kaisipan, bawat desisyon natin ay may kahalagahan. Hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Ay, maliit na bagay lang to. Hindi po. Nakikita po ito ng Diyos at hahatulan niya yan. Therefore, kung paano po natin ginagamit ang ating pong mga oras, resources, ang ating pong mga relasyon, ang mga opportunities sa buhay po natin ay may kahalagahan. May kahalagahan po yan. Ang dahilan, hahatulan ng Diyos ang lahat. Tandaan po natin, ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. God is omniscient. At lahat po tayo ay mananagot sa Kanya. Wala po ni isa man sa atin na makalulusot. Lahat tayo ay mananagot sa Kanya. Mga kapatid, hindi po random lamang ang ating buhay sa mundo. Hindi tayo singaw lamang dito. May layunin ang Diyos para sa atin. May layunin ang Diyos. At ito nga po inihahayag niya sa atin. At pagsusulit po natin ang bawat ginagawa, iniisip po natin at desisyon natin sa buhay. Ang tanong mga kapatid, handa po ba tayong humarap sa paghahatol niya? Handa po ba tayo? Luwalhati po sa ating Diyos, Haring tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Ang mundo po ay puno ng karunungan, ng impormasyon. Kaya puno rin ito ng mga nag-aagawang pagmamahal at mga takot. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, ng tunay na karunungan. Tinatawag tayo ng Diyos na Siya ang itakda bilang ating pinakamataas na kabutihan. Ang ating pinakadakilang layunin ay hindi matatagpuan sa mga bagay na panlupa, kundi sa pagluwalhati sa Diyos at sa kagalakang matatagpuan sa Kanya magpakailanman. Siya lamang ang karapat-dapat sa ating ganap na pagtatalaga at debosyon. Tayo po ay tumayo, atin pong awitin ang awiting ito bilang pagtugon sa mensahe ng Panginoon. May I fear you greater than I fear man.
May I find my greatest treasure hid in you, found in you. And in that moment sell my all, gladly trade all I own, all to gain the priceless pearl, truest friend, greatest end. May I love you greater than my own will, my own will. May I seek my greatest pleasure from your hand, from your hand. And in that moment lift my eyes to the cross, up to Christ. Die to self and gain your life, Savior, friend, greatest end. And in that moment lift my eyes to the cross, up to Christ. Die to self and gain your life, Savior, friend, greatest end, our greatest end. Narito po ang ilang paalala po sa ating church life this week. Upang magpatuloy po tayo sa pagkatakot sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Unang-una na po, Tagalog Online Bible Study. Ito po ay ngayong Huwebes, Mayo 28, 8 ng gabi via GFC FB Live. Yan. Samahan niyo po kami sa 8th session na po ng ating serye sa Aklat ng Santiago na pinamagatang Karunungang mula sa Diyos o mula sa mundo. More karunungan po para sa atin. 2, Women of Grace, tinatawagan po. Samahan ninyo kami sa 6 na session naman ng ating seryeng Crossroads with Christ. Ngayon po yan Sabado, May 30, 9 ng umaga. Dito po naman yan sa GFC Center. Ito po ay bukas para po sa lahat ng kababaihan. Maaaring imbitahan po ang inyong pamilya at ang inyong pong mga kaibigan. Ayan. So, please invite po. And then, para po sa ating mga youth or kabataan, pagkatapos ng Women of Grace, sa ganap naman pong 3 ng hapon, ngayon din pong Sabado, May 30, ating ipagpapatuloy ang pag-aaral sa serye ng Psalms, The Soundtrack of the Soul. Yan, ganda po nung logo. Sorry. Bukas po ito para sa lahat ng kabataan. Okay, kaya lang baka hindi na nila malaman yung CD, no? Alright. 4, members meeting. Itala na po sa inyong mga kalendaryo ang ating susunod na members assembly at right hand of fellowship. Gaganapin po sa June 7. Linggo po ito, 3:30 ng hapon. Yan. Yan. So hinikayat po namin lahat ng GFC Covenant members na dumalo. Tayo po ay magsama-sama. Mahalaga ang inyo pong presensya at pakikibahagi. So 5 naman po, parenting seminar. Ito po ay patuloy pa rin ang registration para sa parenting roadmap o gabay sa pagiging magulang. Ngayon po itong June 26 hanggang 27.
Bukas po ito para sa lahat ng magulang, magiging magulang at mga guardians. Yan. Ang registration fee naman po ay 1,250 bawat tao. Kasama na ang pagkain at ang materials po na gagamitin dyan. Limitado lamang po ang slots, kaya naman po, scan na po ang QR code at magpa-register na po ngayon. Wag po naman po sanang maging hadlang yung fee po sa inyo pong pagsali. So just approach lang po yung sa atin sa likod at welcome naman po. Okay. At isa pa po pala, welcome din po ang sino man gusto pong manatili para po sa fellowship. Mamaya may breakout groups po tayo. You can join po. Please join. Okay? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po, Ikaw ang siya pong may akda ng lahat, may likha ng lahat. Ang otoridad sa aming lahat, may kapangyarihan. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin sa mga kinakaharap po naming sitwasyon. Ano man po ito, Panginoon, mga hamon sa buhay na amin pong kinakaharap. Matakot sa iyo at sundin ang iyong utos. Ito sana ang amin pong isa puso, isa isip sa bawat sitwasyon na yan. Saan man po kami naroon. Kung kami man po ay mga estudyante o mga magulang, saan man, Panginoon, mga manggagawa, dalhin po namin ito sa aming pong kaisipan at sa aming pong puso at pagpapahalaga sa iyong salita. Taglayin po namin ito po nawa, Panginoon, hindi lamang ngayong linggong ito, kundi hanggang sa dumating ka. Ang pinakaasam namin, Panginoon, ay dumating ka na nga. Yan nga po, Panginoon. Come, Lord Jesus. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang kapurihan sa lahat ng ito. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo na sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.